Napakaganda ng ating titingnan sa ngayon. Ipagpapatuloy natin ang ating sinimulan na talakayin ng ating senior pastor, How Not to Fear in a Fearful Situation. So kung noon, sinabi ng ating senior pastor na for us not to fear in a fearful situation, ay nararapat na all that we need to do is to remember that our God is a good God. And as a good God, pag tinalakay ho kasi natin ang usapin patungkol sa kabutihan ng Diyos, hindi maari na hindi natin dito idikit na sa pag-ibig ng Diyos, nandoon ang Kanyang pag-ibig sa atin. At isa sa tiningnan natin noon na tinalakay ng ating senior pastor about God's love is this: God's love is perfect. So mayroon pa ho tayong titingnan ngayon. Nakatangian ng pag-ibig ng Diyos para mai-apply natin sa ating kalagayan para hindi ho tayo matakot sa ating kapanahunan. So ipagpatuloy ho natin sa ngayon yung topic na why not fear in a fearful situation. Sa ating present condition, kung mayroon mang tinatawag o matatawag natin na negative emotion na dapat nating ma-deal sa ngayon, ay walang iba kundi itong tinatawag natin na fear. Sa Tagalog, ito ay pagkatakot o pangamba. Sa nakikita ko kasi, ito yung wino-work out ng kaaway, lalo na ngayong pandemic, para ihasik sa mga tao. Oras kasi na magkaroon ho tayo ng tinatawag na fear, kaunting effort na lang ang gagawin ni Satanas para tayo makripol, para tayo maparalyze. Pag ang isang tao ay may takot o may pangamba, hindi na kailangan ni Satanas ng matinding pagkilos na gagawin sa tao na yan. Just negative, let's say, news could give him fear. Pag may nakikita lang siya na parang hindi magandang pangyayari, yung napakinggan niya, yung nakita niya, based on circumstances, ay magkikreate sa kanya ng fear. At ang isang tao na mayroong fear, for sure, will become an ineffective Christian. Makikripol ho kasi yung faith niya eh. Alam naman ho natin sa ating mga pinag-aralan before, faith and fear will never go hand in hand. Kaya kung mapapansin ho ninyo, nung nakita ni Jesus ang kanyang mga disciples na kasama ho niya doon sa bangka, hinanap niya ang faith sa kanila kasi sila ay nakadama ng takot. So these two will never go hand in hand. Para ho itong light and darkness. Every time that light is absent, for sure, darkness will be there. Pero wag ho kayong mag-alala, lalo na kung Kristiyano ka. Dahil bibigyan tayo ngayon ni Lord ng kaliwanagan kung bakit hindi tayo dapat maging fearful kahit nasa fearful pa tayo na sitwasyon, kahit nasa kalagitnaan ka pa ng tinatawag na unos, kahit sinasabi pa natin na nasa paligid mo, kamag-anak mo, maaring asawa mo, doon mismo sa bahay mo ay nagkaroon na ng virus. Hindi ka matatakot sa fearful situation na yan. Pero nararapat na ating tingnan ito ayon sa itinuturo ng Diyos. So sisimulan ko ito sa pagbasa ho natin. Samahan mo akong basahin ito. Isaiah chapter 41 verse 10. And I want na kahit na nasa bahay ho kayo, let your voice be heard. Pagka binabasa ito. Sabi ho dyan, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Oh, praise God. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Okay. Konting background lamang sa verse na yan. Ang verse na yan ay inaddress ni Isaiah doon sa mga Jews na nakonquer ng Babylon. So, ibig sabihin nun yan ay isinulat niya doon sa mga tao na nandoon sa Babylon na naghihirap. Yan yung mga tao na takot baka ma-rape sila. Yan yung mga tao na takot na anumang oras ay maaring gawan sila ng hindi maganda ng mga tao na bumihag sa kanila. So, diyan
hindi lang isang tao ang nakakaranas ng fear dyan. Ang sinulatan dyan ni Isaiah ay lahat ng mga Diyos na nandoon na sa puso nila ay ang takot at pangamba. Mayroon akong gusto na makita natin sa verse na yan. Ano ang reason na ibinigay ng Diyos bakit hindi sila dapat matakot? Alam nyo, pag masagot ho natin, pag makita ho natin ang maliwanag yan dyan sa verse na yan, pag in-apply mo rin yan sa sitwasyon mo sa ngayon, isang bagay ang tiyak. Ano man ang nagaganap sa iyong buhay sa ngayon, ano man ang nagaganap sa iyong kapaligiran, sabihin na natin, negative lahat ng nangyayari. Naririnig mo, negative nangyayari sa buhay mo, sa anak mo, sa sarili mo mismo, negative. Hindi ka nakaaahon. Pag ito ho ay sa kahirapan, sa problema, pag ito ay maintindihan mo, ang reason na ibinigay ng Diyos, bakit hindi dapat mag-fear. Oh, praise God. Tiyak, tatalon ka. Okay. Tatanungin ko ho kayo. Ano ang reason na ibinigay ng Diyos kung bakit hindi tayo dapat matakot umangamba? Ayun ho, napaka-direct ho. I am with you. Fear not. Bakit? I am with you. Be not dismayed. Okay. Magbibigay lamang po ako ng konting idea dyan sa word na dismayed. Ang dismayed na word na ginamit ho dyan, in reality ho, hindi pa yan nangyayari. Yung parang narinig mo pa lang na may parating, may napakinggan ka pa lamang na may mangyayari, so natakot ka na. Nangamba ka na, pero wala pa ho yan dyan eh. So kung sakali man na yan daw ang mararanasan mo, sabi diyan, be not dismayed. Either totoo man o hindi, yung napakinggan mo, ang sabi ni Lord, be not dismayed. Bakit? Inulit ho niya, I am your God. Alam niyo, pag atin pangahong pinag-aralan ng mabuti ang verse na yan, pag sinabi ni Lord na, fear not because I am with you, be not dismayed because I am your God, ang simpleng ibig sabihin, ang kasunod na verse, tingnan niyo ang pwedeng gawin ho ng Diyos, I will strengthen you. Ibig sabihin ho niyan, the strength needed by a Christian to overcome fears comes from God. Hindi ho yun kasi ang galing mo. The strength in order for us to overcome fear will always comes from God. Ito pa ho. I will help you. Nagbigay sa atin ng assurance ang Diyos na para mag-go through mo, para ma-overcome mo. Nagbigay ang Diyos ng assurance of His help. So, sabi diyan, I will help you. So may assurance ang Diyos na para ma-overcome natin ang fear, sinabi niya directly sa verse na yan, I will help you. Ayan, punta ho tayo dyan sa last part. Ano pa ang gagawin ng Diyos? Pag kinilala natin siya, na siya ang ating Ama, at naniniwala tayo, na siya ay nasa atin. Sabi diyan, I will uphold. Sabi ko, ano ba ang uphold? Pag binaliktad mo yan, madaling intindihin. Hold up. Hindi hold up ha. God will hold you up. Hindi ko pa rin ganong makuha talaga yan noon, yung word na uphold eh. Kaya tiningnan ko siya kung ano ang meaning. Ang simpleng meaning pala niyan, will support. Alam niyo yun nung si Moses ay nagpipray, nangalay ang kamay. So nangailangan siya ng support ng dalawa. Ang point ko doon, ang human hand, nangangalay. Pero tingnan niyo dyan. It is God's hand that will uphold you. Hindi ho yun mangangalay. So in short ho, ang support na gagawin ho sa atin ng Diyos para makayanan natin ang lahat ng trials, ang lahat ng hardship, comes from God. So ngayon, kung may kalakasan na manggagaling sa Diyos, kung may tulong na manggagaling sa Diyos, kung may support na manggagaling sa Diyos, in reality ho, matatakot ka pa ba? Pero mayroon akong gusto na makita natin na idea mula sa verse na yan.
Ang sabi ko kasi diyan, I am with you. I am your God. Ano ang ibig sabihin niyan? Pag sinabi ho niyan, I am with you, I am your God, ano ang papasok sa atin ng kaisipan? Ang Diyos natin ay mayroon siyang deep concern. Mayroon siyang deep love sa atin. Kaya sinabi niya, hindi maari na hindi ko kayo tulungan. Hindi maari na hindi ko kayo patatagin. Hindi maari na wala akong gagawin dyan sa kalagayan mo. At ang sabi niya, I am with you, I am your God. What does it mean? God's love for us is personal. It's personal. Yun ho bang hindi lang yan nanatili sa isip ng Diyos, kundi ito ay kanyang ipinadadama. Pag sinabi ho natin na God's love is personal, hindi lang yan sinasabi, kundi yan ay ginagawa. Yun ang ibig sabihin ng God's love is personal. At gusto ko na mating maintindihan na pag sinabi ng Diyos na mahal ko kayo, iyon ay tiyak na kanyang gagawin, iyon ay kanyang tiyak na ipaparana sa iyo. So in short, wala kang kawala. Hindi maaring sabihin, lalo na ng isang nananampalataya, na hindi niya nararanasan ang pag-ibig ng Diyos. Maaring ang focus mo lamang ay doon sa negative. Kaya kahit na kumikilos na ang Diyos doon sa negative situation mo, mas nangingibabaw pa rin ang tingin mo na walang nagaganap. It is because you're so focused on the negative things that's happening around us. Fear not, for I am with you. Kung ang passage na yan ay nagsasabi na for us not to fear in a fearful situation, what we need is the presence of God, because the presence of God gives us peace and it gives us confidence. Yan o, pinaniwalaan yan ng mga tao doon sa Old Testament. Pero gusto ko na maintindihan natin na ang nasa isip, pag sinabi ho na, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. Ganito po ang sitwasyon ho niyan eh. Pag sinabi ng Diyos doon sa Old Testament na, fear not, for I am with you, yun ay kagaya ng mga, nandoon na ho tayo sa topic na para ho tayo ay hindi matakot sa mga fearful situations, napakahalaga na i-acknowledge natin yung presence of God. And once we speak about the presence of God, why He wants to be present with us? Because He loves us. So nandoon na tayo sa part na yan. Pero ang gusto ko na makita ho natin, para ma-appreciate ho natin, pag sinabi na, my presence will go with you in the New Testament, gusto ko na makita natin ang kaibahan ho nito. Pag sinabi ng Diyos na, my presence will go with you, ang nasa isip po yan ng mga Israelita ay ito ho. Sa gabi, mayroon ho silang tinatawag na pillar of fire. Yun ang nag-guide sa kanila. At sa umaga naman, mayroon nung tinatawag na pillar of cloud. Yun din ang nag-guide sa kanila. Pag yun ay nakikita nila sa malayo, sabi yun na, my presence will go with you. Pero take note of that. Yung senaryo na yan, nakikita lamang nila yun sa malayo. Nagkakaroon na sila ng peace. Pag nakita nila na yun ay gumalaw na, alam nila na yun ang gusto ng Diyos na gagawin nila. Pag tumigil ho yun, alam ho nila, kampante sila na sa lugar na yun, safe sila. Or kung kailangan nilang lumabas, kailangan na, maaring hindi na safe, maaring may kulang na sa lugar na yun, may panganib, so kailangan na naman nilang umalis. That's how the presence of God gave them peace and confidence. Pero ito ngayon ang gusto ko na makita natin. Sa New Testament, when God says, I am with you, nasaan siya talaga? You see? Kung noong Old Testament, nakita lamang, yun yung presence ng God na mag-guide sa atin. Nagbibigay sa kanila ng confidence, ng peace. How come now, sa New Testament, na ang sabi sa Galatians chapter 4 verse 6, and because you are sons, God sent forth His Spirit, the Spirit of His Son. Ayan, tingnan po ninyo, nasaan ngayon yung presence ng God? Andito mismo sa atin. So kung
ang ating tinitingnan that God's love is personal, kung ang tingin ng mga tao, ng mga Israelites sa Old Testament, makita lamang nila doon. It brings them peace. But in reality doon lang nila yun nakita. How much more now sa atin hong kapanahonan when God says, I am with you. Yung I am with you na yan, ang ibig sabihin niyan, He is right here in the midst of us. And when God says, I will never leave you nor forsake you, wala hong distance na yan involved. Andyan na yan mismo. Yun ang reason kung bakit, dahil nasa iyo mismo, the Spirit of God could guide you. So kung ganun pala yung nagagawa ng presence of God sa atin hong mga buhay, He is so close, He's so personal to us right now. Is there still a reason for a Christian to fear in this fearful situation when God says, I will be with you, when God says, I will strengthen you, when God says, I will help you, when God says, I will support you? Is there still, may nakikita pa rin ba tayo na reason? Yes, meron. If you have unbelief. Salamat na lamang, iyan ang wino-work out ng Holy Spirit sa atin ng mga puso. To have faith in God. Yung atin pong theme, make God your number one in 2021. Alam nyo, ngayon ko lang naintindihan that if you will make God your number one in 2021, hindi mo talaga pangangambahan ang COVID virus na ito. Kasi sagot ka ng Diyos na ginagawa mong number one sa buhay mo. Sagot ng Diyos yung pangangailangan mo. He will make a way para yung pangangailangan mo ay matugunan. Kung ikaw man ay nakakaranas ng hindi maganda sa iyong buhay, yung God na gagawin mo na number one, siya ang gagawa. Ngayon ko siya lalong naintindihan kung bakit sinabi ng Diyos, be sure to make God your number one this 2021. Dahil ang 2021 pala, continuation ito nung year na nagsimula ang takot. Noong 2020 pa, nagsimula na yung mabuo yung pangamba. Yung fear of the future. Kaya pala sinabi ng Diyos na make God your number one. That's the only way for you to face what will be happening this 2021. Dear brethren, kung hindi mo pa nagagawa si Lord na number one sa buhay mo, be sure to do it now. Be sure to do it now. Minsan mayroon akong nakausap, isa sa staff dito. Sabi ko sa kanya, kung ang Kristiyano sa ngayon ay hindi pa gagawa ng paraan para siyang mapalapit sa Diyos, ang point ko dito, ang tao kasi ngayon, ang kanyang attitude is to do things, to find ways kung paano siya makasurvive sa ngayon. At dalawa lang ang pwede niyang gawin. Either, in order for him to survive, either he will draw nearer to God or he will draw nearer to people, including himself. At dangerous ito. Kasi pagka hindi matutuhan ng tao na lumapit sa Diyos at ang ginagawa niya sa mga mahirap na sitwasyon, sa tao siya lalapit. Dangerous yan kasi sa series pa ng kahirapan na maaari niyang maranasan, baka mabuo na sa isipan niya, kaya ko. And it's very dangerous. Hanggat hindi mo isinisingit na kaya mo yan nakayanan dahil tinulungan ka lamang ng Diyos, along the way of your life, babagsak at babagsak ka. At dahil ang tiwala mo ay nasa tao ngayon, hindi na-develop yung tinatawag na faith sa Diyos, pati Diyos, kung mayroong hindi magandang nangyari sa'yo, sisisihin mo. But in reality, sa pagtuturo ng Diyos ng faith sa'yo, hindi mo yun pinapansin. In-ignore natin. Fear not, for I am with you. Be not dismayed. So
So punta ho tayo dito sa mga subpoints ho natin. Why not fear in a fearful situation? Pero gusto ko na ang idea ho natin, why not fear in a fearful situation? Because God's love for us is personal. Pag sinabi yung personal, hindi maari na walang gagawin ang Diyos sa kalagayan mo. Hindi maaring pabayaan ka ng Diyos. Yun ang God's love to us is personal. Why not fear in a fearful situation? Okay, tingnan ho natin yung number 1. God is our Father. Pag tiningnan ho natin yung 1 John chapter 3 verse 1, yung first part niyan. Sabi diyan, see how very much our heavenly Father loves us. Yung pag tiningnan mo ito, pag binasa mo ang verse na to, ipinagmamalaki niya. Sabi, see how very much. Tingnan mo yan, anak ko yan. Oo nga, matigas ang ulo niyan, pero anak ko yan. See how much our heavenly Father loves us. Alam niyo, pag maintindihan natin yung love ng Diyos, alam niyo ako, sa totoo lamang every time I will look in my own life, the way I understand it, I will never stand in front of you. Kaya sabi ko nga Lord, kung tatayo man ako, there's no any merit in me. Nothing at all. Except that God is our Father. He calls us His children. See how very much, yung parang, how much, okay na sana pero dinagdagan pa, how very. Yung ibig sabihin, incomprehensible talaga. Hindi mo yan kayang arokin with the human mind. Sabi niya, see how very much our Heavenly Father loves us, for He allows us to be called His children. At sabi diyan, yes, we really are. Hindi ka anak sa labas, tunay kang anak ng Diyos. And that will be enough reason why a Christian should not fear in a fearful situation. God is his Father. Isaiah chapter 43 verses 1 to 2. But now, O Israel, okay, kanina sinabi ko sa inyo na yung Isaiah chapter 41 verse 10, sinabi ho ito ng Diyos doon sa mga Jews na nakukonquer ng Babylonian. So, exiled sila doon. Ito ang sabi ng Diyos sa kanila ulit. Sa Isaiah chapter 43 verse 1 to 2. But now, O Israel, the Lord who created you says, sabi niya, do not be afraid, for I have ransomed. Okay, ang ibang word na ginamit ho dyan ay redeem. Pero ang simpleng ibig sabihin niyan, to pay or to get back. Ang ibig sabihin niyan, kasi nga, ang talagang pinanggalingan niyan, they are slaves. Pero ano ang sabi ng Diyos sa Pharaoh? Let my people go, set them free. Pero hindi naman nila kayang gawin. Wala naman silang ibang paraan na alam na pwedeng gawin para ma-let go nila ang kanilang mga sarili. So pag sinabi na yung ransom, ang Diyos ang gumawa ng paraan para sa kanila, para sila ay mapalaya. Yun ang ibig sabihin ng ransom you. Be not afraid, for I have ransomed you. Ibig sabihin nun yan, wala ka nang alalahanin sa pagiging slave mo. Anything that enslaves you, wala ka nang alalahanin doon. Guilt, wala ka nang alalahanin doon. Condemnation, wala kang alalahanin doon. Do not be afraid. I have ransomed you. I have called you by name. Ito, hindi mo papangalanan, bibigyan ng pangalan ang pusa ng iba. Sarili mo, ikaw ang maglalagay niyan, ikaw na may-ari. Anak mo, ikaw ang magbibigay ng pangalan. What does it mean pag binigyan ka ng pangalan? It means ownership. Kaya sabi ho dyan, you are mine. Binigyan tayo ng pangalan ng Diyos because God owns me. Kaya sabi niya, you are mine. Okay, tuloy natin. When you go through deep waters and great trouble, natutrouble ba ang buhay mo? Ano ang sabi ng Diyos diyan? I will be with you. Okay.
Ikaw ngayon na nakikinig sa ngayon, anuman ang pangalan mo, maaring nasa great trouble ka. Pero dahil binigyan ka ng Diyos ng pangalan, maaring may trouble ka right in your family. Trouble mo yan. Maaring may trouble ka sa trabaho mo. Maaring may trouble ka sa sariling health mo, finances mo. Pero dahil binigyan ka ng Diyos ng pangalan, you are owned by God. At ang sabi ho dyan, when you go through deep waters and great trouble, I will be with you. And take note of the one who says, I will be with you. It is the God who never lies. So in short, pag sinabi niyan, I will be with you, no circumstances na maari kang gawin na hiwalayan ka. Wala kang pwedeng gawin para hiwalayan ka. Alam nyo, appreciate natin yan talaga sa New Testament. Yung Holy Spirit, bagamat nagigrieve siya, pag tayo ay gumagawa ng hindi maganda, pero hindi niya talaga tayo iniiwan. Yun ang meaning dyan, I will be with you. So, when you go through the rivers of difficulty, you will not drown. Ibig sabihin nun yan, hindi yung difficulty na nararanasan mo ngayon ang magpapabagsak sa'yo dahil may Diyos ka na pwedeng umalalay sa'yo pag inacknowledge mo lang ang presence niya sa buhay mo. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up. The flames will not consume you. Alam niyo yung pag in-apply natin yan doon sa mga kasamahan ni Daniel na inilagay sa pugon, ano ang description ng Bible doon? Ni amoy. Hindi mo maamoy na sila ay may amoy sunog. Alam niyo, yung mga tao na tinulungan ng Diyos mula sa oppression, hindi mo pansin na yun pala ay may difficulty. Nakatawa pa rin sila. Weeping may come for a night, but joy comes in the morning. You will not be burned up, the flames will not consume you. Ano ang sinasabi po sa atin ng verse na yan? A child of God, even in the midst of difficulty, even in the midst of oppression, even in the midst of trial, even in the midst of problems, could stand up because God is with him. And if God is with us, ano nga ang sabi ng Bible? Who can be against us? Okay, iparaphrase ko yan. If God is your Father, who can be against you? Yun yung point number 1 natin. God is our Father. At ang sabi yan, if God is for us. So if God is your Father, who can be against you? Praise God. Salamat na lamang meron akong tatay at anak niya ako. At hindi lang ako. Kayo din na nakikinig sa ngayon. God is our Father. Ano yung pangalawa? Ang isa sa mga description pa niya, He loves us so much. At ito ang gusto ko na makita natin, yung He loves us so much. Anong ibig sabihin nun yan? He loves us all. May dinagdag ako dito, all. Para wala ho talagang wala na hong exempted. Kasi para naman ho talaga sa lahat yan eh. Hindi naman ho talaga tayo karapat-dapat. Bakit ho? Kasi may mga tao, may mga pagkakataon na hingi tayo ng sorry, balik na naman. Tayo na nagsasabi na huwag gawin, kung minsan tayo rin ang gumagawa ho noon. So we don't really deserve it. There are times that we keep on rebelling against God. And I know that it's one of us, mula na maging Kristiyano, nakagawa ho niyan. Thank you sa grace ng Diyos. At nakarecover ho tayo. Tingnan natin ang Romans chapter 5 verse 8. But God, tingnan nyo, demo. Ito yung word natin na titingnan. Demo. Ito, pag pumunta ko kayo sa SM, pag nanood kayo ng mga nagde-demo, halimbawa ho, kung gaano katalas ho yung kanilang gunting, ano ay papakita sa iyo? Makapal na tela. Guguntingin niya yun. So ito,
Halimbawa, kung gusto niyo na yung nagde-demo ay ipakita kung gaano kahusay yung kanyang pantanggal ng kalawang, hindi naman ho yan magpapakita sa iyo ng konti lang ang kalawang. Tiyak ang ipapakita niyan sa iyo ay yung puro kalawang na parang sa tingin mo lang, imposible na matanggal. Pero ang isa na nagde-demo, ang ipapakita niya sa iyo yung worst para maipakita niya kung gaano ka-effective yung kanyang product. Alam niyo yung love of God? Tingnan niyo. Dinemo ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Ito, still sinners. Still sinners. Doon nag-demo ang Diyos ng kanyang pag-ibig. Hindi niya inantay na bumait ako, na talagang pag sinabi ko I repent for this, hindi ko na uulitin, I'll forgive you. No. Hindi niya inantay ho yun. Kahit na alam niya na yung atin pong mga sinabi ay maaari ho natin ulitin. God forgave us. God still loves us. God still grant His forgiveness, His acceptance, His grace. Hindi niya yun winidhold. The best of God was shown when God see the worst in man. What is the worst in man? His sin. But the love of God covers multitude of sin. So the best of God was shown when God see the worst in men. At ito pa ho, the greatest proof that God loves us so much is when He allowed His Son to experience death on our behalf. John chapter 3, verse 16, Amplified. Basahin na lamang ho natin ito. Self-explanatory ho ito. For God so greatly loved and dearly prized the world. Sa totoo, dearly prized the world. May halaga ako sa Diyos. Ako na nasa world, may halaga ako sa Diyos. Dearly prized the world that He even gave up His only begotten Son. Yung mga parang pag tinignan natin ang verse na yan, the best of God, the most treasured possession that God has in the heavens, it was given up doon sa walang value. In reality, without God, we have no value. Kasi destined ang bawat isa sa atin papunta hong impyerno. You have no value in the presence of God. Pero ang sabi ho dyan, for God so greatly loved and dearly prized the world that He even gave up His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have eternal life. Oh, thank you, Lord. Salamat sa ganong klaseng pag-ibig na meron ang Diyos para sa atin. So, yung una na atin nung tiningnan, why not fear in a fearful situation? God is our Father. Yung pangalawa, God loves us so much. Pangatlo, ito yung last. He wants the best for us. In short, ang ating Ama hindi ho pabaya. Ang part na to na He wants the best for us, talaga ho itong appreciated ho natin pagka ang situations, ang circumstances na ating naranasan ay okay. Saan ka man pumunta, okay ang anak mo, okay ang asawa mo, okay ang relationship mo, okay ang finances mo, okay ang nagaganap sa church, okay ang ministry. Oh, really, God wants the best for me. Pero alam mo natin na hindi lahat ng situation or circumstances ay ganon. Kaya ilalagay ko ang sitwasyon na ito, gusto ko na ang part na to i-apply natin doon sa mga situations na ating nararanasan na ayaw natin. Situations that happens na ayaw nating mangyari. So itong part na to, He wants the best for us when the unexpected happens. I-apply natin ho yan doon. Mahalaga ho kasi na maunawaan ho natin that no matter what the circumstances is, mahalaga na maunawaan natin ito na God still wants the best for us. Kasi pag hindi ganun ang magiging pananaw natin, magiging dalawa ang view natin sa Diyos. Pag okay ang atin nung nararanasan, we will say,
truly our God is a loving God. Truly our God is good. Ngayon, pag pangit na naman, magkakaroon tayo ngayon ng idea na ang Diyos natin ay malupit, walang pakialam. Masama ang ating Diyos. Kaya napakahalaga na itong topic na ito, ay titingnan natin ito doon sa sitwasyon na may nangyayari na hindi maganda na ayaw natin. But still, we see God could do something for the good of us from that situation. Yun pong Jeremiah chapter 29 verse 11, Jeremiah chapter 29 verse 11. Ang sabi ho dyan, "For I know the plans that I have for you." So ulit, pinadala niya ang sulat na ito doon sa mga Israelita na captive doon sa Babylon. So, kanina ang description ko sa inyo, hindi maganda ang kanilang naranasan. So, ang sabi ng Diyos sa kanila, ganyan ho ang naranasan ninyo. Pero ang sabi ng Diyos, may plano pa rin ako sa inyo sa kabila ng mga naranasan nyo na ganyan. Ang sabi niya, "I know the plans that I have for you, declares the Lord. And this is the plan of God to them who are in exile." This is the plan of God to them na nakaranas ng COVID virus. Ito ang plans ko sa inyo na nakaranas na iwan ng asawa. Ito ang plans ko sa inyo na nakaranas ng pagka-bankrupt o natanggal sa trabaho. Ito ang plan ko sa inyo kahit na nagrebelde sa iyo ang anak mo. Ito ang plano ko sa iyo kahit na ang katawan mo ay hindi na nawawala ng sakit at karamdaman. Sabi ho ng Diyos, they are plans for peace. They are plans for peace and not disaster. Pansinin po ninyo yung idea ng Diyos, Nandoon ka sa isang disastrous situation. Pero ang sabi niya, yes, nandyan ka sa isang disastrous situation, pero hindi kita pababayaan sa ganyang kalagayan. Ang plano ko sa iyo, dadalhin kita doon sa isang lugar na kung saan ang mararanasan mo ay ang peace. Na walang takot, na wala nang mamumuong pangamba sa puso mo. At ang sabi niyan, plans to give you a future. Pag ang isang bansa ay nandoon sa pananakop ng ibang bansa, ang nakikita niya, wala siyang nakikita na magandang pag-asa sa kanyang anak. Paano ko kaya pag-aralin ang anak ko? Under kami ng oppression. Paano ko kaya pag-aralin ang anak ko? Natanggal na ako ngayon sa trabaho dahil may pandemic. Paano pa ho kaya kami mabubuhay yung inaasahan namin? Kinuha na ni Lord dahil sa COVID virus. So, pagka nandoon tayo sa ganong sitwasyon, kung minsan para bang nadidilman ang ating pananaw sa future. Pero kung buhay sa atin ang pangako ng Diyos, kung buhay sa atin ang Diyos natin ay mabuti sa atin pong buhay, then panghahawakan natin ito. Ang sabi niya, plans to give you a future filled with hope. So yung mga tao po pala na nakakaunawa na ang Diyos ay mapagmahal, Diyos ay mabuti, regardless of their situation, they have a hope that God will bring them to the place of security, that they could be secured, to a place that they could enjoy the good things from God. I know the plans that I have for you, declares. Ito ulit ang gusto ko na makita natin. This is God declaring. When God declares, gagaling ka. Regardless of your situation, gagaling ka. Kasi declare ho yan ng Diyos. Dineclare ho yan ng Diyos. At kung tayo ay mananampalataya, pag pinalawak ko natin yung declaration na yan ni Lord, may verse tayo na makikita na according to your faith. According to your faith. Salamat na lamang ho. Sa ating panahon sa ngayon, hindi ho tayo iniwan ho ng Diyos sa panahon natin sa ngayon na talaga naman hong matakot na lang basta we have the Word of God. If in case, may nabuo pa rin ho na takot. Wala ho ibang sasabihin sa atin ng Diyos. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. Babalik pa rin ho talaga tayo kung sakali man Hindi ka bibigyan ng Diyos ng ibang antidote. Wala.
pag natatakot, ibabalik ka pa rin niya doon sa pagtitiwala sa Kanya. Kahit sa ano natin titingnan yan, sinabi na ng Diyos na, huwag kang matakot. Okay, ngayon, hindi ka natakot. Another situation, natakot ka. Ibabalik ka pa rin ng Diyos sa the same way. Ang sabi ho dyan, kapag ako'y natatakot, salmista ang may sulat ho niyan. Nakapatay ho yan ng Gulayat. Ilang digmaan ang napagtagumpayan ho niyan. Pero tingnan nyo, kapag ako'y natatakot, nakakaramdam pa rin ho ng takot. Pero ito ang maganda ho niyan ginawa. O aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak pag-asa ko at tiwala. Ganon. If in case na makaramdam mo tayo ng takot, wala naman talagang sasabihin ng Diyos sa atin eh. Tingnan natin ho ito sa English. When I am afraid, I will trust in you. Ganon, kahit na pabalik-baliktaran man ho natin yon, doon pa rin ho tayo dadalhin ho ng Bible. Kasi ang isang antidote lang naman talaga sa fear is faith in God. Wala akong iba ho dyan. Pwede ho tayong magbigay ng iba pa hong mga dagdag explanation, pero pag tiningnan mo yan, doon pa rin. Pag tayo ay makakaranas ng takot o pangamba, yun pa rin ang ituturo sa atin ng Diyos. Put your trust in God. Sa mga nakikinig sa ngayon, hindi ko man alam kung ano ang kalagayan ninyo sa ngayon, pero ako mismo, pag lumabas ako, there is the tendency na kailangan kong mag-ingat kasi baka ako mahawa. And I have here news that some of you hindi ho nakaranas ho talaga ng hindi ho maganda, lalo na ngayon hong pandemic. But there's only one word na pwede kong iiwan sa inyo. When you're afraid, when you have a problem, when you think something that your life is in danger, when you see that the future is no longer bright as it was months ago or years ago, there's only one way na pwede kong sabihin sa inyo. Put your trust in this one. Pag doon natin inilagak ang atin ng tiwala, hindi maaari na ang ating Diyos ay walang gagawin. Ang reason noon, mahal ka niya. Huwag unawa nating makalimutan that when fear envelopes our heart, understand that God's love for us is personal. Okay? Tanggapin ninyo ang pagpapala ng Panginoon. Father, in Jesus' name, those who trust in you, those who want to experience your grace, your mercy, your provision in their lives, my God, as they want these things to be experienced, let it be upon them. May the grace of our Lord Jesus Christ be upon each one who hears and want to obey and follow you. Bless these people, my God, in Jesus' name. Amen.